Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong issue na to kung saan sinabi ni First Lady Lisa Marcos na bad shot na raw sa kanya. Ito si VP Sara. So ano ba nangyari? Bakit nasabi ito ni First Lady Lisa Marcos? So bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV channel, pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, pag-usapan na po natin ito. Bakit ba nasabi ni First Lady Lisa Marcos na bad shot na sa kanya si VP Sara? Inamin ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagkalamat na ang relasyon niya kay Vice President Sara Duterte. Ang pinag-ugatan niyan, alamin sa report ni Ivan Mayrina. Naging usap-usapan ng ilang beses sa tila hindi pansinan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. January 29, tila nalampasan ng First Lady si VP Sara sa departure honors sa pabot ng Vietnam ang Pangulo. Halos ganyan din na nangyari ng papuntang Germany, Czech Republic ang first couple. So, January 2024 pa lang pala, meron na palang hindi magandang ugnayan itong dalawa, si VP Sara at si First Lady Lisa Marcos. Hindi natin alam kung same lang ng nararamdaman itong ni VP Sara. Kung masama rin ba yung loob niya rito kay First Lady. Pero dito makikita nyo, ang unang umiwas kasi si First Lady Lisa Marcos. So, i-assume natin na si First Lady yung may sama ng loob dito kay VP Sara kasi siya yung unang umiwas. So, January pa lang, meron ng hindi magandang, sabihin natin, na medyo may konting lamat na. Kung medyo, yun yung magiging turing natin. So, karang may lamat na, January pa lang. Nang tanungin ng broadcaster at vlogger na si Anthony Taberna ang estado ng relasyon nila ng Vice Presidente, sagot ng First Lady, Bad shot din sa akin. ang ugat. Ang prayer rally sa Davao City noong January 28, kung saan binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Dinaluhan ito ni VP Sara at ng panganay na kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. I was always kind to her. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. So, doon muna tayo. Stop tayo doon sa sinabi niya, even Lenny daw hindi raw ginawa yun. So, ang kinasasama pala ng loob nito ni First Lady Lisa Marcos, yung umaten si VP Sara nung prayer rally sa Cebu. Ito yung pagsuporta dito kay Pastor Kibuloy na dumalo rin si Pangulong Duterte. At doon nga sinabi niya na bangag nga raw si Pangulong Marcos. So, nahagip sa camera na tumatawa si VP Sara kasama si Senator Amy Marcos. Ngayon, ito lang naman yun. Wala namang nilabas na statement si VP Sara o hindi naman siya umakyat ng stage para magbigay ng any statement na pagsuporta kay Pastor Kibuloy or pagsuporta sa kanyang ama. So, hindi naman siya pumunta ron para magsalita. So, nagbigay lang siya ng suporta. So, andun si Senator Amy, nakita niyo naman, nag-uusap sila. So, binigyan pala yun ng hindi magandang impression ni First Lady Lisa Marcos. Pero nakakapagtaka, bakit si Senator Amy Marcos hindi man lang niya sinita rin na bakit nandoon sa prayer rally na yon na nagbibigay din ng suporta kay Pastor Kibuloy. At nandun din, tumatawa rin naman si Senator Amy. So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin ba parang sinisingle out niya lang si VP Sara? So, parang medyo meron tayong konting naamoy na hindi maganda tungkol sa bagay na. At the same time, sinasabi niya na January pa lang, meron silang hindi magandang, kumbaga, umiiwas na si First Lady Lisa Marcos.
Tapos sinasabi niya ngayon dito na sinubukan naman daw or ginawa naman daw ni PBBM para protektahan si VP Sara. Pero nung panahon na kauupo pa lang nila at si VP Sara ay binabakbakan ng kanyang pinsan na si Speaker Romualdez at ng mga kongresista patungkol dun sa kanilang confidential funds, ni wala nga tayong narinig kay President Bongbong Marcos na pinagtanggol niya si VP Sara. Hindi man lang niya nilinaw na yung confidential funds na kini-question nila is galing yun sa Office of the President. 'Di ba? Hindi naman nanahimik doon si President Bongbong Marcos. So paanong sinasabi nito ni First Lady Lisa Marcos na pinagtatanggol ni PBBM ito si VP Sara. Kung tutusin nga baliktad pa nga parang si VP Sara pa yung nagtanggol dito kay PBBM. Kasi yung tandaan niyo yung confidential funds na yon, sabi nga nila medyo pain pa nga yun dahil ibinigay yung confidential funds na yon galing sa Office of the President, tinransfer sa OVP, halos magdi-December na yata yun or December. So, kailangan nang ubusin yung pondo na yun, kailangan na magastos yun. So, ibinigay yun sa Office of the Vice President. Ngayon, kini-question nila bakit daw sa loob ng isang buwan is naubos daw kagad ng OVP yung pondo na 120 million yata yun. Kung di ako nagkakamali. So, pakicorrect na lang kung mali ako doon. So, yun nga. Ibinigyan siya ng pondo ng December, which is kailangan end of December ma-replenish na kagad or magawa na kagad ng accountability. So, kini-question yun ng mga kongresista at kung ano na yung mga pinalalabas nila na may kesyo ginamit daw sa hindi magandang pamamaraan yung pondo. Pero nanahimik doon si PBBM. Kahit itong mga sumunod na buwan, panay ang atake nila Speaker Romualdez at ng mga kongresista, ni wala tayong narinig na statement na para ipagtanggol ni PBBM itong si Vice President Inday Sara Duterte, di ba? Parang doon pala makikita nyo na medyo parang iba yung kwento na pinalalabas dito ni First Lady Lisa Marcos na parang sinusumbatan pa niya si VP Sara na parang pagkatapos daw siyang tulungan, protektahan ni PBBM, ganun raw yung gagawin niya na hindi man lang daw, kumbaga parang bakit ka pa umattend sa prayer rally tapos parang tatawa-tawa ka pa. So sa kanya bad shot na yung ginawa ni VP Sara. At the same time, sinasabi rin ni First Lady Lisa Marcos na buti pa raw si Lenny, hindi daw ganun. Baka nakakalimutan niya nung panahon na sabay silang tumakbo as Vice President, kung ano-ano rin mga sinasabi ni Leni Robredo. Pero wala naman siyang nilabas na statement. So parang, alam niyo yun, parang hindi natin masabi kung ano yung tamang term, pero parang bulag ka ba or bingi na hindi mo nakita, hindi mo narinig yung mga pinagsasabi ni Leni Robredo. Samantalang si VP Sara naispatan lang ng camera na ngumingisi o tumatawa. Siyempre kausap si Senator Amy Marcos. So malamang meron silang pinag-uusapang girls talk na bilang nag-joke ng konti. So napangiti, napatawa, nahagip ng camera, binigyan mo na kagad ng hindi magandang ng magandang impression. Samantalang si Leni Robredo na kung ano yung mga sinabi, baliwala lang sa'yo. Tapos yung sinabi lang ni Pangulong Marcos, ni Pangulong Duterte, medyo nasaktan ka. So doon, normal lang yun. Normal yung naging reaction niya na masaktan siya sa sinabi ni Pangulong Duterte. Siyempre, asawa niya si PBBM. Natural lang na ipagtanggol niya, magbigay siya ng suportahan niya si PBBM. It's normal reaction. Pero ang hindi normal doon, yung sabihin niyang mabuti pa raw si Leni Robredo, wala raw sinabing, hindi raw kagaya na ginawa ni VP Sara na tumatawa pa habang sinasabihan daw na bangag itong si Pangulong Duterte. Sinasabihan ni Pangulong Duterte na bangag itong si PBBM. So parang masasabi ba natin medyo may kahipokrituhan
yung sinabi nito ni First Lady Lisa Marcos. 'Di ba parang ewan ko, parang pag Duterte ang nagsalita, big deal na sa kanya. Pero pag ang nagsalita is ibang tao, especially pag yung nga nasa dilawan, is okay lang kasi parang tanggap niya na kapag dilawan, kung ano talaga sasabihin. Diba, parang napaka-hipokrito naman na susumbatan mo si BP Sara na sinasabing ginawa naman daw ni PBBM para protektahan si BP Sara. Hello, nung panahon na binabanatan si BP Sara na nahimik si PBBM, ni walang anong statement man lang nilabas para protektahan si BP Sara. Kaya wag mo sasabihin na or parang wag mo sumbatan na pinotektahan ni Pangulong Marcos itong si BP Sara. Kinukuha namin ng panig ni VP Sara pero wala pa siyang sagot. Sabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumalo ngayong araw sa 64th anniversary ng pandahitan sa Paquibato District sa Davao City. Ako dili ko oposisyon. Dito medyo kinakabahan din siguro sila rito sa galaw ni Pangulong Duterte na parang nag-iikot na siya sa buong sa ngayon na. So matagal pa naman yung presidential election, matagal pa naman yung magiging senatorial midterm election natin, pero nag-iikot na si Pangulong Duterte. So parang nagpaparamdam na rito si Pangulong Duterte or meron na siyang gustong ipahiwatig dito na hindi siguro nagugustuhan ng administrasyon natin ngayon. Siyempre parang tinuturing nga nila na rito banta rito si Pangulong Duterte. Tandaan nyo, hindi na dilawan ang pinaka-threat dito sa panahon natin ngayon. Unlike before na talagang yung dilawan laging threat. Pero ngayon, para sa mga Marcos, hindi na yung mga dilawan yung threat sa kanila, kundi itong mga Duterte. Particular dito kay Pangulong Duterte. So, hindi nila nagugustuhan yung galaw ngayon ni Pangulong Duterte, nag-iikot-ikot na siya. So, hindi nila alam kung ano yung plano na pwedeng tumakbo si Pangulong Duterte sa Senado, na kaya ngayon pa lang parang nangangampanya na. So, yan yung galawan na hindi nagugustuhan ngayon ng mga nitong administrasyon natin. Siyempre, pinalalabas nga nila na oposisyon tong si Pangulong Duterte, pero ito nga sinabi niya na hindi naman siya oposisyon. Kumbaga parang sinasabi niya lang kung ano yung napupuna niya rito kay Pangulong Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente, daghang kong na amigong mga kandidatong presidente. So, para walay tuubos, dili ko gusto niya. Walang bagong pahayag si Pangulong Marcos tungkol sa sinabi ng First Lady. So, ngayon, tahimik pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam nyo, sa tutusin, okay rin naman yung ginagawa niya ngayon na hindi siya magbigay ng any statement regarding dito sa hidwaan or sa tampuhan nitong dalawa, ni BP Sara at ni First Lady Lisa Marcos. Kasi siya yung naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Pero yun nga, okay naman yung ginagawa niya ngayon at nananahimik siya. Wala siyang, kumbaga parang binabalanse niya ngayon yung sitwasyon. Siyempre, bilang presidente, ikaw yung nagpapalakad ng ating gobyerno, hindi naman pwedeng tatablahin mo yung vice presidente na kasama mo nung eleksyon, kasama mo sa inyong unit team, tapos biglang ikaw pa mismo yung unang halimbawa kampiyan mo si First Lady Lisa Marcos, di ba maargabyado naman yung Vice President na kasangga mo nung eleksyon. Ngayon hindi naman pwedeng ipagtanggol mo si BP Sara, mayayari ka naman sa misis mo. Hindi porket siyempre labas naman sa gobyerno siyempre misis mo naman si First Lady Lisa Marcos, medyo magkakaroon din naman ng kayo naman yung dalawa magkakaroon ng problema. So ang pinakakawawa sa sitwasyon ngayon ito si PBBM, siya yung naiipit ngayon sa mga nag-uumpugang bato. Kaya
okay naman yung ginawa niya ngayon para sa akin na manahimik na lang muna siya. Wag na siyang magbigay ng any statements. Total, sanay naman siya sa ganyang senaryo na hindi siya nagbibigay ng kahit na anong statement. Tulad nung binabanatan ng kanyang pinsan na si Speaker Romualdez at si VP Sara, na nahimik siya kasi ayaw niya maipit. Kasi kung ipagtatanggol niya si VP Sara, may ipit naman siya dun sa kabila, dun sa pinsan niya, na alam niyang malakas ngayon sa Kongreso na pwede siya ma-impeach. Pag nagkumpas yung kanyang pinsan na i-impeach siya, malamang gugulong yun. Siyempre, hawak ni Speaker Romualdez yung Kongreso So, yun yung naging diskarte niya na hanggang tulad kahit naman no dati, di ba? Yan yung naging diskarte niya na talagang hindi siya nagsasalita na parang lumalabas para siya nagpapaawa effect. So, yun nga yung nagiging komento nga ng karamihan na parang less talk, less mistake yung diskarte niya. So, okay naman yun. Sa panahon ngayon, okay naman yung ginagawa niyang hindi pagbibigay ng statement para hindi naman na mabigyan ng kulay kung sino man yung kanyang pinapanigan. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumagot na sa text message ng GMA Integrated News si Vice President Sara Duterte. No comment daw siya sa pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos. So yun, ito maganda rin naman yung naging statement dito ni VP Sara para hindi na humaba yung issue na to. So no comment para kumbaga hindi na rin magbigay ng statement si First Lady Liza Marcos. Kasi kung magbibigay ng statement dito si VP Sara, is lalaki pa tong gulo na to. At ang mas may ipit dito is si President Bongbong Marcos. Siyempre, napaka-professional dito ni VP Sara na ayaw niya maapektuhan yung trabaho, yung relationship nila sa pagtatrabaho between President and the Vice President. Ayaw niya yung magaya yung sitwasyon nila na kagaya nung kay Leni Robredo na araw-araw lang may binibigay na statement, araw-araw na lang laging may puna sa gobyerno. Imbis na tumulong, lalo pang nakakabigat. So, ang kay VP Sara, trabaho lang, no comment na lang, hindi siya nagbigay ng statement para hindi na lalong lumala yung gulo o yung tampo ni First Lady Liza Marcos, hindi na lumala yung gulo. Pero ang ano lang dito, yung sa pinaka hindi dapat nagginawa pala ni First Lady Liza Marcos, sana kinausap na lang niya privately itong si VP Sara kesa naman nagpa-interview siya sa isang vlogger na vlogger reporter, parang ganon, na doon pa niya ilalabas yung statement niya. Di sana kinausap na lang niya ng private itong si VP Sara. Nagkaliwanagan sila kung bakit ganun yung naging reaksyon niya. Ba't nakita sa camera tumatawa siya? Di ba? Para at least kapapano, nakapagbigay din ng paliwanag itong si VP Sara. So, doon makikita mo yung yung pagiging professionalism para sa akin is na kay VP Sara na alam niya kung paano i-handle yung mga ganyang sitwasyon. Hindi kagaya na parang naglalabas ka ng biglaan ng statement sa media na mabibigyan talaga ng kulay kahit ano pang sabihin mong statement diyan. So sabi nga nila yung when the emotion is high, the intelligence is low. So parang ganun yung nangyari. Dahil nadala na ng emosyon si First Lady Liza Marcos, o kaya nadala na siya sa mga bulong-bulungan, sa mga amuyong niya, medyo nakapagbitaw siya ng hindi magandang statement. So yun lang po. Sana po may nagustuhan niyo yung video na to. So maraming salamat po. Ingat po kayo parate.